Ang pagsilang sa kaharian ng nimfas, hindi ito dumating bilang lindol, hindi rin bilang digmaan. Ang pagsilang ng kaharian ng nimfas ay nagsimula sa isang bagay na hindi dapat umiiral, isang luha mula sa isang kaluluwa. Sa isang lupang walang pangalan, sa gitna ng isang kahariang, matagal nang iniwan ng panahon, nanatili ang katahimikan. Walang hangin, walang agos ng tubig, walang init ng apoy, walang tibok ang lupa. Ito'y isang lugar na tila tapos na, isang espasyong nakalimutan ng mundo at halos kalimutan na rin ng mga elemento. Sa gitna ng kawalan na iyon, nakatayo si Lyra. Hindi siya buhay sa paraang nauunawaan ng mga nilalang ng mundo at hindi rin siya patay. Siya ay isang kaluluwa, isang alaala ng pag-iral na hindi tuluyang binura. Wala siyang laman, walang dugo, walang hininga. At dahil doon, wala rin dapat siyang luha. Ngunit sa sandaling iyon, may bumigat. Habang nakatanaw siya sa lupang basag-basag, sa mga pader ng trono na gumuho, sa mga bakas ng isang lahing naubos, may isang damdaming umusbong sa kanya. Hindi galit, hindi takot, kundi pagdadalamhati na may kasamang malasakit. Isang damdaming hindi dapat kayang maramdaman ng isang kaluluwa. At doon nangyari ang himala. Mula sa kanyang mata, may isang patak na kumawala. Isang luha, malinaw, payapa at mabigat sa kahulugan. Tahimik itong bumagsak. Hindi ito sumingaw sa hangin. Hindi ito naglaho. Ito'y dumapo sa lupa. Sa mismong sandaling iyon, huminga ang mundo. Hindi sa anyo ng lindol, kundi sa isang marahang pintig. Ang lupa sa ilalim ng patak ay kumislap, berde at ginto, at ang bitak na naroon ay hindi lumawak, kundi nagbago ng hugis. Hindi ito naging sugat, kundi ugat. Ang lupa ay hindi napatay. Mula sa lugar na dinapuan ng luha, unti-unting gumapang ang liwanag. Kumalat ito sa lupa na parang ugat ng punong matagal ng pinutol, ngunit muling nabuhay. Ang mga bato ay hindi umangat sa dahas. Sila'y kusang gumalaw. Tila inaalala kung paano maging buo. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may tumugon sa tawag ng lupa. Ang espiritu ng lupa ay gumalaw. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangang magsalita. Sa bawat pagdaloy ng liwanag, ang lupa ay humuhubog. Mga haliging unti-unting umaangat, hindi tuwid kundi natural. Mga daanang hindi itinakda kundi sinusundan ang daloy ng enerhiya. Ang sahig ng kaharian ay nagsimulang mag-anyo, hindi bilang estruktura, kundi bilang katawan. Habang nagaganap ito, isang mahinang ihip ang dumaan. Hindi hangin ng bagyo, hindi hangin ng pagbabago, isang hangin ng pagkilala. Mula sa kawalan, unti-unting lumitaw ang punyal ng hangin. Hindi ito bumagsak mula sa langit. Ito'y hinabi ng mismong ihip, mga hibla ng liwanag at galaw na nagtipon hanggang magkaroon ng anyo. Sa paglitaw nito, gumalaw ang paligid. Ang alikabok ay umangat, umiikot sa banayad na agos. Ang mga pader na nagsisimula pa lamang mabuo ay nagkaroon ng pagitan. Mga bintanang hindi isinara. Mga pasilyong may puwang para sa paghinga. Sa bawat galaw ng punyal ng hangin, ang espasyo ay nagkakaroon ng direksyon. Hindi ito nagdidikta kung saan pupunta. Ito'y nagbubukas ng landas. Kasabay nito, sa mismong lugar kung saan bumagsak ang luha, may munting tunog na umaling-awngaw. Tila patak ng tubig sa isang malalim na balon. At mula roon, umusbong ang punyal ng tubig. Hindi ito kumislap sa dahas. Ang liwanag nito ay malambot, malamig at tahimik. Sa paglitaw nito, may bukal na nabuo sa gitna ng lupang kanina'y tuyo. Hindi ito rumagasa. Ito'y dahan-dahang umagos, tumusunod sa hugis ng lupa. Sa bawat pagdaloy ng tubig, may mga imaheng lumilitaw, mga alaala ng hindi pa nangyayari. Mga tahanang may bukas na pinto. Mga tinig na hindi sumisigaw, kundi umaawit. Ang tubig ang nagbigay ng alaala sa kaharian. Paalala na ang lugar na ito ay hindi lamang titirhan, kundi aalalahanin. Habang ang lupa ay humuhubog at ang tubig ay dumadaloy,
Isang init ang dahan-dahang lumaganap. Hindi ito sumiklab, hindi ito nanakot. Ito'y init ng pagsilang. Mula sa pagitan ng mga ugat ng liwanag, unti-unting lumitaw ang punyal ng apoy. Ang apoy nito ay hindi nanunog. Sa halip, ito'y nagbibigay liwanag sa mga ukit na unti-unting lumilitaw sa sahig at pader. Mga simbolo ng balanse, mga marka ng panata. Sa bawat pagdaan ng liwanag ng apoy, ang mga estrukturang nabuo ay tumitibay. Ang lupa ay nagiging tahanan. Ang hangin ay nagiging awit. Ang tubig ay nagiging buhay. At ang apoy ang nagbigay ng layon. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Lyra. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Ngunit sa kanyang dibdib, may unti-unting nabubuong tibok, hindi ng puso, kundi ng pag-iral. Ang isang patak ng luha ay naging daluyan, at ang kanyang kaluluwa ay naging tulay. Hindi niya sinadyang lumikha. Hindi niya hiniling ang kapangyarihan. Ang luha ay isinilang mula sa malasakit, at iyon ang dahilan kung bakit tumugon ang mundo. Habang ang apat na punyal ay umiikot sa paligid ng lugar, ang kaharian ay unti-unting nabuo. Hindi biglaan, hindi perpekto, ngunit buo sa diwa. Mga pader na hindi naghihiwalay, kundi nagpoprotekta. Mga tore na hindi nagbabantay, kundi nagmamasid. Mga daang hindi nagtuturo ng kapangyarihan, kundi nag-uugnay. Ito ang kaharian ng nimfas, hindi muling pagsilang ng lumang anyo, kundi pag-usbong ng bago. Sa huling sandali ng pagsasanib, nagtipo ng liwanag sa itaas ng bulwagan. Isang sagisag ang lumitaw, isang korona na walang bigat, walang tinik, at walang trono. Isang korona na hindi isinusuot. Isang korona na ibinabahagi. At sa katahimikan matapos ang paglikha, ang mundo ay muling huminga. Mas malalim, mas payapa. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit nagsimula na. At sa unang pagkakataon matapos ang pagbagsak ng mga nimfas, may kahariang isinilang, hindi sa dugo, hindi sa utos, kundi sa isang luha.